Good day mga kamitsu! Welcome back to my YouTube channel. Muli ito po ang inyong lingkod na si Daryl James Foronda, your sales executive here at Mitsubishi Pickup Santos, Tondo, Manila. For today's video mga kamitsu, I'll be sharing with you yung ating full review ng ating Expander GLS Automatic Transmission 2026. Green bronze metallic nga pala ang available ngayon dito sa kasa. Ano nga bang nabago pagdating sa specs and features ng unit na ito? Then sa video ito matutungayan niyo kung ano nga bang ongoing promo nito ngayon pagdating sa SRP, down payment, even monthly amortization. Then yung mga freebies na maaari mong makuha just in case sa akin kayo mag-a-avail. So without further ado, let's get jump into it. So once again mga kamitsu, ang ating Expander GLS 2026 is gumagamit pa rin naman ng green laminated windshield. So bukod sa durability, nililesin ng windshield nito yung sound sa labas para at least hindi masyadong rin-expose sa loob ng ating cabin. So mas komportable. So again mga kamitsu, punta naman tayo sa front face ng ating Expander GLS Automatic Transmission. So simulan natin mga kamitsu sa front face ng ating Expander GLS. Again mga kamitsu, gumagamit pa rin naman po ito ngayon ng Dynamic Shield front fascia, which is patented and signature sa mga Mitsubishi vehicle na meron ngayon sa merkado. Because of this front fascia, it gives more aerodynamic at the same time futuristic tignan, brusco at the same time sharper versus sa last year natin mga kamitsu. Again mga kamitsu, ibang-iba na rin po ngayon yung design ng kanyang front grille at saka radiator grille. Kung last year, naka-vertical line po ito, ngayon naka-horizontal line na mula rito hanggang sa pinakababa natin. Then kung mapapansin nyo po yung front grille niya, glossy, piano finish, na nakapagbibigay ng elegante. Then yung kanyang radiator grille, kung mga kamitsu, kung mapapansin niyo medyo malalaki na rin po yung mga butas niya. So, ang purpose po niyan, nakapagbibigay po yan ng better exhaust or intake and outtake ng hangin sa loob ng engine natin para at least hindi po hirap yung ating makina, lalo kung gagamitin natin sa long drives. Then again mga kamitsu, sa radiator grid, yan din nakalagay yung kanyang front camera para sa camera 360. Again, yun din po yung comparison ng 2025 sa 2026 model natin. Equipped na po ito ng camera 360. Then kung mapapansin natin mga kamitsu, meron na rin po siyang silver line na mula rito hanggang dito sa pinakadulo. Yung kanyang DRL na LED, which is ito, pag naka-on to, pati itong kabilang side, mapapansin natin mga kamitsu, parang nakapagbibigay siya ng illusion na yung kanyang ilaw is mula ron hanggang dito because of this line na silver accent. Then again mga kamitsu, since GLS po ito o mid variant, naka-LED na rin po yung kanyang DRL. So, kung mapapansin natin mga kamitsu, yung last year na model natin, yung kanyang DRL, so kukunti lang yung LED strips. Itong 2026, medyo mas marami na yung kanyang LED strips. Then again mga kamitsu, gumagamit pa rin naman po ito ng T-shape na LED headlamp. So, same as 2025 pa rin naman. Ang difference lang kasi nito, compare mo sa mga conventional na headlight, mas wider po kasi yung buto ng liwanag nito compare mo doon sa mga bilog na headlight. Then again mga kamitsu, ito pa sa mga difference ng 2025 natin versus sa 2026. Naka-LED na yung kanyang fog lights. Last year kasi halogen lang po yun. So ngayon, mas in-enhance na, ginawa ng LED, so mas matipid sa consumption. Then mapapansin nyo sa yung kanyang front bumper. Kung last year, diretso lang po yung ganito, walang masyadong design. Ngayon, naglagay sila ng Aeroblade skirts, which is ito, hanggang doon sa pinaka rear bumper natin. Ang bibilihin nyo na lang mga kamitsu, side skirts, para at least magmukhang elegante at saka futuristic tingnan yung unit natin. So, let's talk about the engine ng ating Expander GLS na 2026 mga kamitsu. Bubuksan natin yung engine bay, din pakikita ko sa inyo ano nga bang may offer nito sa ating unit. Again mga kamitsu, ang ating Expander GLS ay merong engine specs na 4A91, 1.5 liter, gasoline engine, inline 4 with double overhead camshaft, 16 valve with Maybach technology. So Maybach technology, it means Mitsubishi Innovative Valve Electronic Control System. So it gives more power,
fuel efficient, and less emission. Pagdating naman po sa displacement ng ating engine, meron po ito kabuuang sukat na 1,499 cubic centimeter na merong maximum power output na 105 PS at 6,000 RPM. Then pagdating naman po sa maximum power torque, meron po itong kabuuang sukat na 141 Newton meter at 4,000 RPM. Then again mga Kamitsu, 4-speed automatic transmission po ito. Idea lang mga Kamitsu, no? Ang ating expander GLS ay merong fuel consumption na 9 to 12 km per liter kapag city driving. Kapag highway driving naman po is 16 to 23 km per liter. So just imagine mga Kamitsu kung gaano katipid ang ating expander pagdating sa fuel consumption. So let's talk about the side profile ng ating expander na GLS 2026. Ano-ano nga bang nabago pagdating sa tsura, exterior ng unit natin compared sa last year. So simulan po natin mga Kamitsu sa side mirror ng ating unit. Again mga Kamitsu, yung sa 2025 po natin is naka-chrome po ito. Naka-chrome po siya ngayon, naka-body color na. Pero same naman po, na-retractable naman po yung ating side mirror with turn signal light na naka-integrated. Then ang difference lang naman po nila sa last year, meron po itong dalawang camera sa magkabilang side mirror for camera 360. Gaya ng na-discuss ko kanina, equip po yung ating unit ng camera 360. Then again, mga Kamitsu, same lang din naman po sa last year. Meron po itong chrome accent line na mula rito hanggang pinaka dulo ng ating unit. So same as 2025 din naman mga Kamitsu. Then ito mga Kamitsu, ito pa isa sa mga nabago pagdating sa 2025 versus sa 2026. Before, same po na pagka-chrome po yung kanyang side mirror, chrome din yung door handle sa 2025. So sa 2026 natin mga Kamitsu, naka-body color na rin. So kung ano po yung kulay ng body natin at saka yung naka-side mirror, same lang din naman po sa ating door handle. Then again mga Kamitsu, ito, same din sa last year natin. Meron din po, equip po yung ating unit ng keyless entry. So hindi na natin kailangan pang ilabas yung susi. Basta yung key fob is nasa bulsa natin. By pressing this button, sisikip nga po siya ng keyless entry. So mabubuksan po natin yung vehicle. So hindi na natin kailangan pang ilabas yung susi para buksan yung unit natin. Then again, mga Kamitsu, no, mapapansin natin, before, mas lighter po yung kanyang, meron po siyang pinakalinya rito na plastic na naka-integrated sa mismong body. Kung last year, silver accent siya, ngayon medyo gray na darker po. Nagko-complement din naman sa kulay ng unit natin. Then again, mga Kamitsu, I think, isa ito sa mga deciding factor kung bakit expander na pinipili ng ibang ating kliyente over sa mga MPV na meron ngayon sa merkado because of the ground clearance. Again mga Kamitsu, sa category ganito, ito may pinakamataas na ground clearance na meron kabuuang sukat na 225mm. So hindi po tayo mangangamba na just in case isusuong natin sa baang unit natin na abutin yung ating makina. So because of the ground clearance, C po yung ating unit. So let's talk about the braking system ng ating expander GLS na 2026 mga Kamitsu, no. Again mga Kamitsu, ang ating expander GLS is equipped ng disc brake sa unahan while sa likod naman po is drum brake na merong ABS o anti-lock braking system, EBD, electronic brake distribution, active yaw control, brake assist and hill start assist. I think mga Kamitsu, no, isa ito sa mga deciding factor kung bakit pinipili ng ibang kliyente ang expander GLS over sa MPV na meron ngayon sa merkado because of the ride-in comfort. Again mga Kamitsu, no, ang suspension ng ating expander ay MacPherson stat with coil spring stabilizer bar sa unahan while sa likod naman po is torsion bin. So makaka-guarantee po tayo na mas malambot at mas komportableng gamitin to lalo na sa mga rough roads. Then mga Kamitsu, no, ito isa sa mga comparison kung bakit mas maganda yung 2026 compared sa 2025. Yung mags po ng ating unit. Before, yung design ng 2025 is parang shuriken pa ganon. Ngayon po parang mga blade o labaha. So may 9 spokes yan na combination ng silver and black. Then ang sukat ng kanyang gulong is 205 55R17. So let's talk about the back profile ng ating expander GLS na 2026. Again mga Kamitsu, no, gumagamit pa rin naman po ito ng pin-type antenna which is same as 2025 natin. Then again mga Kamitsu, meron na rin po itong built-in spoiler na may third brake light assist na naka-integrated sa mismong spoiler natin. Then pagdating po sa tail light ng ating expander GLS, naka T-shape full LED po ito na may naka-integrated na turn signal light at the same time reverse light ng ating unit. Then again mga Kamitsu, no, meron na rin po itong
reverse camera na naka-integrated mismo sa unit natin. So, technically, meron na siya built-in sa mismong unit natin. Then, meron din pong expander badge. Then, ito, isa sa mga major upgrades ng ating Expander GLS over sa 2025. Yung kanyang rear bumper. Mapapansin nyo mga kamitsu, before, flat lang po ito. Ngayon, naglagay po sila ng blade skirts na ito katulad dun sa pinaka-front bumper natin. So, ang bibilihin na lang natin yung side skirt. So, mas sporty looks yung ating unit compared sa last year. Then meron po itong naka-integrated na reflector light. So yun lahat ang meron ngayon dito sa likod ng ating unit. So let's talk about the interior ng ating Expander GLS mga kamitsu. Kung kanina napag-usapan natin yung kanyang exterior, ngayon ipakikita ko sa inyo ano-ano nga bang may offer nito. Tara, pasok tayo mga kamitsu. Simulan natin dito sa pinaka-panel ng ating driver side. Nandyan sa pintuan, meron siyang built-in na soft pad leather, at the same time may mga brown stitches, so nakapagbibigay po yan ng elegante at mas aesthetic tingnan yung unit natin. Then again mga kamitsu, no, naka-automatic window na po yung ating unit. So nandito po yung pinaka-controller ng mga bintana natin, although bawat pinto may kanya-kanya po siyang controller. Then again, equipped na rin po ng central door lock yung ating unit, which is ito. Ito yung pag-a-unlock at saka paglalak ng ating mga pintuan. Although bawat pinto naman mga kamitsu, no, may kanya-kanya din po siyang controller para sa pag-lock ng pinto. Again mga kamitsu, no, nandyan din po, meron din po siyang bottle cup holder here, 3. Then nandyan din po yung ating speaker. So, pasok tayo sa second row. I-discuss ko sa inyo kung ano namang meron dito sa unit natin. So, sa second row mga kamitsu, no, ganun din naman po sa ating side ng driver. Meron siyang soft pad leathers. At the same time, may mga brown stitches. Then, meron din siyang kanyang sariling controller para sa kanyang bintana. Then, yung kanyang door lock. So, although yung harap, mga kamitsu, no, meron siyang central door lock. So, ito, meron na rin siyang individual lock. Then, again, mga kamitsu, papasok tayo sa loob ng ating unit. Susukatin natin kung enough ba yung space. Sa katulad ko na 5'8 yung height. So, titingnan natin kung swak tayo sa unit. Pasok tayo mga kamitsu. So, yan mga kamitsu, no? Sinusubukan natin. Kung mapapansin nyo, sobrang luwag pa nung ating upuan. Actually, mga kamitsu, no, sinet ko na to sa aking driving position. So, para ma-test kung enough pa rin ba yung nasa second row natin. Meron pa rin naman halos isang dangkal na pagitan yung aking tuhod sa pinaka upuan ng ating unit. Then pagdating naman po sa headroom, so yan mga kamitsu, no, meron din halos kalahating dangkal na pagitan yung aking ulo at yung kanyang kisame. Then mga kamitsu, since GLS po yung ating unit, hindi po ito equipped ng leather seat. Naka high grade fabric seat material po ito. Pero since sa akin kayo kukuha mga kamitsu, no, papa-leather seat natin yung inyong unit. Ipapa-German leather seat natin. Then sa second row, dyan nyo din matatagpuan yung ating armrest na naka-built-in sa second row seats natin. So hindi lang natin siya maibababa para maipakita sa inyo yung armrest niya dahil naka-plastic yung ating unit. So yun mga kamitsu, no, bibigyan ko lang kayo ng idea. Paano ba ang gagawin para makapasok tayo sa third row seats natin? So all you have to do mga kamitsu, no, na-navigate lang natin to yung kanyang controller dito para mag-tumble yung mismong upuan at makakapasok na tayo sa third row seats. Tara, pasok naman tayo sa cargo capacity ng ating Expander GLS. Again mga kamitsu, no, ang ating Expander GLS meron kabuuang sukat na 1,333 liters cargo capacity. So napakalaki ng space. Maaari tayo na maglagay ng mga luggages or anything na mga gamit ninyo kapag just in case na magta-travel tayo. Okay, again mga kamitsu, no, isa po ito sa mga favorite ko pagdating sa Expander. Mapapansin nyo sa ibang MPV, hindi po napupull flat yung upuan ng ating unit. So sa ating Expander at Expander Cross, maaari nating i-pull flat yung third row seats at saka second row. So, pakikita ko sa inyo. Diyan pa lang mga kamitsu, no, sobrang laki na nung cargo capacity o cargo space na maaari natin magamit. What more pa kung ibababa pa natin yung second row seats. So again mga kamitsu, ano-ano nga bang meron sa second row, no? Kanina trinay natin yung seating capacity. Ngayon naman mga kamitsu, makapapansin ninyo, meron po siyang charging port.
ng USB Type-A tsaka USB Type-C. Then nasa second row, meron na rin po itong sariling air vent controller. Compare mo doon sa ibang MPV na walang ganitong controller. So, pwede siyang mag-adjust, depende sa temperature na gusto nung nakaupo sa second row at saka third row. So, may kanya-kanya, may individual siyang controller. Hindi lang siya magre-relay doon sa unahan. So, ngayon naman mga kamitsu, try naman natin yung third row seats. Ipakikita ko sa inyo kung enough din bang space sa katulad ko na adult na 5'8" yung height. So kung ganina pinakita ko sa inyo paano itambol. So ganun pa rin naman mga kamitsu, ganyan yung pagtambol. So papasok ako sa third row seats. Ito mga kamitsu, baka sabihin nyo, hindi natin ibinaba yung pinaka third row seats. Ngayon nakababa po ito. Sagad po yung second row seats natin. Pero mapapansin nyo, komportable pa rin ako at meron pa rin kalahating dangkal na pagitan mula sa aking tuhod at dun sa pinakaupuan ng ating second row seats. Pagdating naman po mga kamitsu, sa headroom. So yan, kitang-kita naman may halos kalahating dangkal pang pagitan yung aking ulo at saka yung kanyang kisame. So komportable. Ang makikita natin sa third row seats, bukod sa mga cup holders, may tablet, lagayan ng tablet, meron din po itong 12-volt socket. So mga kamitsu, yan, hindi lang po second row lang yung masaya kapag magda-charge. So all you have to do is buy ng 12-volt socket, ilagay nyo rito, makakapag-charge nyo yung nasa third row. So ngayon, i-explain ko naman sa inyo kung anong meron sa driver side. Again mga kamitsu, nakapabric po na seat material yung ating Expander GLS. But kung sa akin kayo kukuha, i-upgrade natin yan into German leather seats para aesthetic tignan yung ating unit. So tara, ipapaliwanag ko sa inyo. Again mga kamitsu, manual seat adjust po ang ating Expander GLS. Meron siyang pang-adjust sa upuan, sa pinaka-puwet natin, at the same time, yung sa likuran natin. So papasok ako sa loob. Again mga kamitsu, kapag nakaupo tayo ngayon dito sa unahan, sa driver side, may mga controllers yan, i-discuss ko sa inyo. Since ang ating Expander GLS mid variant, naka-power side mirror adjust na rin po yan. So ito, kung i-adjust natin yung pinaka-salamin from left, papunta dun sa right, then sa kabilang side mirror, may i-adjust natin. Then may auto-fold din yan ha. Ang purpose ng auto-fold niyan, kapag halimbawang nadadaan po tayo sa mga masisikip na lugar at alam nating tatama yung side mirror, pwede natin siya i-fold para at least safe tayo makakadaan doon sa masikip na lugar. Then meron din po yan button dito ng traction control. So nasa sa inyo, kanya-kanya, depende po yan sa kanya-kanyang preference natin. Meron kasing ayaw ng traction control, in-off po yan. Then mga kamitsu, nandito po yung ating lever para dun sa ating hood. Then nandito naman po yung gas lever ng ating unit. Then again mga kamitsu, since mid variant to, so equip po ito ng tilt and telescopic steering wheel adjust. So all you have to do is ibababa nyo po itong knob na to at may adjust na natin. Depende sa preference natin. So yan mga kamitsu. As usual, same as yung mga old sasakyan natin, nandito pa rin naman po yung controller ng ilaw natin. Then sa kabilang side naman po, yung ating wiper sa harap at saka sa likod. Then mga kamitsu, isa ito sa mga favorite ko sa Expander. Yung ating steering wheel is equipped na ng 3-spoke leather wrap. So yan mga kamitsu, sobrang elegante. So mas in-upgrade to compare mo doon sa mga previous models natin na Expander. Then nandyan din po sa steering wheel yung controller ng audio para sa infotainment system, cruise control, tsaka yung kanyang hands-free button. So ang purpose ng hands-free button, basta connected yung phone natin via Bluetooth, tapos may tumawag o may nag-text sa inyo, hindi nyo na kailangan pang kunin yung cellphone nyo, tapos buksan nyo yung cellphone nyo. Isa kasi sa reason nyo kung bakit nakakaroon ng mga collision o kaya pagkabangga. So dito makokontrol mo. So masasagot mo yung tawag o kaya mababasa mo yung text message nang gamit yung kanyang hands-free button. Then yung ganun pa rin naman mga kamitsu, minimum 40 km po dapat yung ating speed para ma-engage tayo dun sa kanyang cruise control. So pag ayaw nyo na, all you have to do is cancel button or yung brake pedal. Then ito, isa sa mga major upgrades ng ating unit compared sa last year. Last year kasi ang cluster meter ng ating unit is combination ng analog and digital. Pero ngayon naka-fully digital na po ito. Para po itong Expander Cross. So fully digital, 80-inch na cluster meter, tapos sobrang liwanag niya kaya may enjoy ninyo yung cluster meter.
Then mga Kamitsu, no, isa rin po ito sa mga major upgrades ng ating 2026 compare sa last year model. Yung kanyang head unit. So yung kanyang head unit na 9-inch na ngayon mga Kamitsu, ano? Last year kasi 7 tsaka 8, ngayon mas in-upgrade o mas nilakihan na 10-inch na. So mas malaki yung screen, then equipped na rin po yan ng camera 360. So isa yon sa mga major upgrades natin sa 2026 compare sa 2025. Tapos equipped na din po yan ng SDA o Smart Link Display Audio. Tapos wireless na po yung Apple CarPlay niya tsaka Android Auto. So yun, isa sa mga major upgrades natin. Then push stop and start and stop na rin po yung ating Expander GLS. Keyless na po yan, hindi na kailangan ng susi. Basta nasa yung key fob, pagka press mo yung kanyang start, so mag-on yung ating engine, tapos pag ayaw nyo na, i-off natin. Then pagdating sa dashboard mga Kamitsu, no, combination po ito ng soft pad leather na may brown stitches at the same time hard plastic na merong texture na parang leather. So yan, mapapansin nyo, mas elegante na to versus dun sa last year. So mga Kamitsu, no, dito naman tayo sa side na to. Same lang din naman, may sun visor po yung magkabilang gilid. Tapos mayroong salamin dito sa kanyang passenger side. Pero dito sa kabila, sa driver side, wala. So conventional lang naman na sun visor. Then equipped na ng dome lights yung ating Expander GLS. Second row at saka first row mga Kamitsu, no. Yung kanyang dome lights, ito lang mga Kamitsu yung naiba sa kanya. Naka bulb type pa rin po yung kanyang dome lights. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo palitan ng LED or hindi, nasa sa inyo na yung mga Kamitsu, no. Tapos, gaya ng explanation ko kanina, 10-inch na po yung kanyang head unit. Then, nandyan yung kanyang hazard. Ito yung aircon vent ng unit natin. That's, sa magkabilang gilid, meron din po at the same time sa second row. Then ito mga Kamitsu, no, isa sa pinakamaganda ko, favorite ko rin dito sa ating Expander GLS. Yung iba kasi conventional lang po yung kanyang air vent, yung kanyang aircon controller. Ito meron siyang maliit na LCD display para makita ninyo yung controller natin o yung temperature ng bawat settings na gagawin natin sa unit. Then meron po yung front defogger, rear defogger, max cool, yan magagamit nyo yan mga Kamitsu kapag nasa parking kayo tapos sobrang init ng pinagparkan ninyo. Kalimitan kasi tayo yung nag-a-adjust ng aircon vent para mapa-adjust sa pinakamalamig na temperatura. Using max cool, pag pinest natin, automatic ipipit niya yung pinakamalamig para mapabilis niyang mapalamig yung cabin natin. Mode, kung saan mo patatamain yung hangin ng aircon, AC for air condition, yung kanyang exhaust off para mag-off yung system natin. Then mga Kamitsu, no, ito, mapapansin niyo may mga small socket dito, lagayan sa magkabilang gilid, meron din po mga Kamitsu, no. Tapos meron na rin yan po yan, dalawang USB para sa charging natin. Then 12 volt socket. Then mga Kamitsu, no, equip yung ating Expander na GLS ng automatic transmission, which is yung traditional. Actually mga Kamitsu, no, kung ako lang, mas prepared ko pa rin ng automatic na traditional versus sa CVT o continuously variable transmission. Mas prepared ko to. Unang-una, bakit po mga Kamitsu, no? Mas mura yung maintenance nito. So mas maraming parts na available, hindi katulad sa CVT. Ang benefits lang naman ng CVT is seamless yung pag-change natin ng gear. Pero kung technically aspect, parehas lang din naman po ng gamit yan. So mas less po ang cost ng maintenance nito compare mo dun sa conventional sa CVT transmission. Then power po siya ng 4-speed automatic transmission. Nandiyan yung reverse, neutral, drive, 2L at saka neutral. Tapos yung transmission natin mga Kamitsu, no, meron yung controller dito para at least maibaba natin yung inyong transmission from other gear papunta sa ibang gear. Safety features din yan ng unit para kung sakali may mga bata kayong sakay at hindi sinasadyang na ibaba to, ito hindi nila ito mabababa hanggang hindi nila pinipress yung button na to. Then nandyan din yung overdrive button mga Kamitsu, no, andito sa kabilang side. Then ito mga Kamitsu, no, isa ito sa pinaka gustong-gusto ko dito sa GLS. Yung kanyang electronic parking brake mga Kamitsu, no, ang conventional kasi yung joystick na ganun. Ngayon pinipindot na lang. So effortless na mga Kamitsu. Basta press mo to may bababa mo siya at matatanggal mo siya sa pagkaka-handbrake natin. Then mga Kamitsu, equip na yan ng auto hold. So magagamit mo yan lalo sa mga traffic situation. So iwas na rin yan sa leg fatigue o sa pangangawit ng paa. Then meron siyang dalawang bottle cap dito na holder. Tapos center armrest console. Boom mga Kamitsu, sobrang laki ng storage. Ang dami mong pwedeng ilagay.
So, yun na lahat ang meron dito ngayon sa Expander GLS mga kamitsu, no? So dito naman tayo ngayon mga kamitsu, no, sa passenger side. Ano nga meron dito ngayon? Tara, pasukan natin. Again mga kamitsu, na ipaliwanag ko kanina naka-public seat yung ating Expander GLS. Pero kung sa akin kayo kukuha, ipapa-German leather seat natin. Nandiyan yung glove box. Yan. So laki ng storage natin. Meron siya mga side pockets doon. Pwede ka maglagay ng mga gamit dyan. Then same as yung sa second row natin, equip yan ng automatic na window, tapos door lock, tsaka mayroong mga bottle cup holder dyan. Tapos, meron na rin po siyang soft pad leather dito na may mga brown stitches. So, yung lahat. Then, equip nga pala ng dual SRS airbag ang ating Expander GLS, passenger at tsaka driver side. So, yung lahat. So, yun na nga mga kamitsu, no? Tapos na yung ating in-depth review ng ating Expander GLS na 2026. So, sa video ito mga kamitsu, no, iisa-isay natin kung ano-ano yung mga maaari nyo ma-avail pag sa akin kayo kukuha ng unit, mapa-SRP, down payment at monthly amortization mga kamitsu, no. Again mga kamitsu, ang ating Expander GLS ay mayroong SRP na 1,259,000. Then merong all-in down payment mga kamitsu, no, 5,000 pesos. So just imagine mga kamitsu, for 5,000 pesos, mapapasa inyo yung ating Expander GLS na maraming freebies. Then meron po itong monthly amortization na 25,688 pesos. Then ito na mga kamitsu, no, nasa exciting part na tayo ng video ito. Ano-ano yung mga standard freebies and exclusive freebies na maaari mo makuha just in case sa akin kayo mag-a-avail. So let's start mga kamitsu. Titingin tayo sa cellphone mga kamitsu, no, kasi sobrang dami na ating piniprevious. So ganun kagalante ang inyong lingkod. So start natin sa standard freebies. Meron po itong genuine matting, preemptive, emergency warning device, 1-year comprehensive insurance, 3 years TPL, 3 years LTO registration, chattel mortgage, PMS Plus from 1,000 km up to 20,000 km mga kamitsu, no. Free po yung labor and oil filter, oil lang po yung babayaran natin. Then factory rust proofing, then mga kamitsu, no, nag-offer po tayo ng 6 years warranty. Ang mga sa ibang dealer po kasi mga kamitsu, no, it's either 3 years or 100,000 whichever comes first. Sa amin, 6 years warranty po yung ating ino-offer. So, nasa exciting part na tayo ng video ito. Ano yung mga exclusive freebies na maaari mo ma-avail sa akin. So, eto na. Nagbibigay po tayo ng Thailand Rain Visor, Expander hood emblem, Mitsubishi keychain, full high definition ng dashcam, marapat likod, pakakabitan natin ng dashcam ng unit ninyo. Car cover, 3-row deep dish matting, no? Aside from standard matting, nagbibigay po tayo ng 3-row deep dish matting, Mitsubishi umbrella, then German leather seat cover. Papa-leather seats natin yung upuan ng ating unit since ang ating Expander GLS ay naka-fabric lang, so pa-upgrade natin into German leather seat cover. Bosch horn, titanium muffler tip, side step seal, cargo trunk tray, steering wheel cover, backup sensor, car care kit set, Mitsubishi mag. So, ganun kagalante ang inyong likod. So, yun na lahat. Then, kung sakaling ngayon kayo mag-a-avail ngayong March, i-message nyo po ako. Meron pa po tayong additional freebies na ibibigay sa inyo. So, sa mga nagbabalak na gustong kumuha ng sasakyan, nasa screen na yung aking full contact details. You can reach me on my social media account. Then, yung mga number na naka-flash sa screen is Viber Ready and WhatsApp. Then please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. And click nyo na rin po yung notification bell button para naman maging updated sila sa mga next video pa natin. So once again, this is your sales consultant, Daryl James Moronda. Now signing out. Ciao!